So hello po. Iba pala talaga epekto ng ulan sa lakatan natin mga ka-agri. Sa loob ng 2 araw na paambon-ambon lang, 3 araw, biglang naging green yung dahon ng ating lakatan dito. Sabi ko nga kahit hindi na siya mag-green ay okay na rin kasi nga magbubunga na talaga. Pero dahil lang sa ulan lang po talaga. Dahil hindi niya kailangan ng ng fertilizer. Kasi marami siyang stock na organic fertilizer kahit na yung ating organic fertilizer po ay slow release. Talagang puspusan Yan po, maraming goat manure nilagay natin dito. Kaya ngayong umaga po nang napunta ako dito dahil sa 3 araw na sunod-sunod na paambon-ambon, hindi naman gaanong kalakas yung ulan. Pero iba talaga yung green ng dahon ng lakatan pag inalagaan na ng nature, ng ulan, tubig ulan talaga. Iba talaga yung pagka-green Gaya po itong nagkabunga na natin, itong first na nagkabunga. Sabi ko yung dahon nito nung 1 week ago po ay medyo dilaw-dilaw na. Pero sabi ko kahit manilaw-nilaw na okay lang kasi pabunga na. Pero naging green pa talaga Yan po kano kasi naka tayo sa sky, hindi masyadong clear. Pero iba po yung naging epekto dahil sa 3 araw na sunod-sunod na paambon-ambon, hindi kalakas ang ulan pero nakadilig talaga, naging green na naman masyado. Hindi naman masyado gaya po sinasabi natin, gaya ng mga nagtatanim ng lakatan na inorganic yung approach, talagang grabe ka green. Pero ito kasi more on organic. 80 to 90% kasi dito yung approach natin ay organic. So yun po. At share ko lang sa inyo yung napansin ko yung diferensya po sa organic at inorganic napaka less ng gastos natin sa fungicide at herbicide, fungicide at insecticide dito mga ka-agri. Pati sa herbicide gumamit tayo dito ng organic na rin na approach, DIY na herbicide, asin, suka at joy. So napakaliit lang ng gastos natin. At pag ganito nakalaki kasi yung ating lakatan, kahit hindi na tayo tawag doon, magdamo sa ilalim, hindi na basta-basta makaka tubo ng magandahan yung damo kasi nga nasarado na halos yung kanopi sa taas nang dahil sa dahon ng mga saging, hindi na basta-basta makakalabas sa sinag ng araw. Yung diferensya po nito, sabi ko mga po sa inyo, kasi pag nag-inorganic approach po kasi, ang sabi kasi sa amin, pag umulan mag-spray ka talaga. Pag umulan mag-spray, mag-fungicide ka, mag-insecticide ka kung kinakailangan. Pero ako po hindi ko yun ginagawa. Kaya napaka-less po ng gastusan natin sa fungicides at insecticides. Kasi nga yung gamit lang natin ay wood vinegar lang talaga sa pagkontrol ng fungus at bacteria, virus at insekto dito. Yun lang po talaga. Sa gaya na po ng sinabi natin sa inyo dati, ilang beses lang tayo nag-spray yan dito. Hanggang nagbunga po, hanggang pang 5 times lang tayo nakapag-spray dito. Yun lang po talaga yung spray natin. Isipin nyo naman mga ka-agri kung gaano kaliit yung naging gastos natin compare po sa inorganic tayo. Kung nag-approach tayo ng inorganic dito sa ating saging na lakatan. Yung nakikita ko pong diferensya, mas malakas po yung resistensya ng mga saging pag more on organic. Sa ayaw maniwala, okay lang. Kanya-kanyang diskarte lang naman yan Padamihan ba na ito ng gastos o pakuntian ng gastos? Palakasan ba ito ng resistensya o madaling pasukin ng sakit? Hindi po natin sinasabing hindi pinapasok ng sakit kasi nga yung tinanim natin ditong mga suckers ay yung iba ay may kontaminasyon na talaga. Kaya patubo pa lang, labas na kaagad yung bunchy top. Pero kasi ginagawa natin, mabilisan natin kinukuha yan, in-eradicate pag may bunchy top dito. So yun po, at saka nagre-replace po tayo agad kung pwede. Kaso sa pagre-replace agad, pag hindi tayo marunong dyan, magaling dyan,
Yung tinaniman natin may banchitap, may andyan pa yan pero pag wala tayong alternative na pamamaraan dyan, tatamaan pa rin ng banchitap yun po. Kasi viral yung effect ng ng banchitap yan po. Lumabas yung araw, kita nyo pa rin, napaka-green pa rin. So yun po yung effect ng inorganic compare to organic na na paglalakatan. Yung vigor niya sa paglaki, syempre mas mabilis po pag more on commercial mabilis po ko talaga tumangkad siguro sa loob ng 7 months halos siguro 80%, 70% dito nagbubunga na. Tayo 8 months na tayo, ilang puno pa lang nagbubunga, 4, 5 pa lang yata dito sa dito na area na 200 ka puno. Yun pa lang kadami. Yung iba maliit pa, yung iba more on gaya po nito. Replacement. Gaya po niyan, replacement yung dalawa yan. Sabi ko, paano yan? Yung iba nahuhuli talaga. Okay lang yun. Kasi saging naman talagang makakahabol na rin yan. Ito, replacement din ito. O yan, yung dalawa, replacement rin yan. Maraming replacement dito. O ito, replacement rin. Ito, replacement din. Kasi nga may mga maliliit pa, may tama na, pinalitan na kaagad. Siguro dito sa replacement lang, umabot ng 20%. O yan, yung dalawa. Replacement rin yan, may tama yung dalawa yan. Then lalo din sa kabila, maraming replacement dun. Kasi nung time ng tag-ulan, hindi umaalis yung tubig dyan. Kasi dati itong basakan, nahuli talaga yan dyan. Nauna pa yung second expansion kong lumaki Pero okay lang yun. Pero napaka-less tayo sa expenses. Yun lang po. Medyo matrabaho lang. Talagang ganyan na po kasi sa farming Kasi yung iniisip natin hindi yung hindi yung malaki lang yung kita. Yung iniisip kasi natin dito mga ka-agri, makakapag-produce tayo ng safe na lakatan. Safe na lakatan. So ini-explain po natin sa inyo na iba pa rin yung tama ng natural tubig ulan galing sa Panginoon, natural way ng pagpa-farming, pagsasaka. Hindi po tayo naghahanap ng gaya ng mga iba dyan na super sa ganda talaga yung lakatan. Masasabi mong wow na wow talaga, itsura pa lang ng sagingan. Pero hindi po tayo nakakasiguro sa magiging health benefits na makukuha doon baka wow na rin sa taas ng mga chemical residue yun. Yung ating sinasabi dito, hindi naman po natin talagang ipinagmamalaki kasi marami naman talagang nag-aalaga nito na ayaw na rin gumamit ng insecticide at fungicide na synthetic. Ayaw na rin gumamit ng herbicide na synthetic. May mga napapanood po tayong ganyan yung concept nila. Sabi kasi ng iba, hindi daw mapapabunga yung yung lakatan. Hindi po. Na-prove na po natin. Ilang taon na po tayong naglalakatan. 12 years na po. Magta 13 years na po. Napakita natin sa inyo. Kaya po magpabunga. May tama rin po ng sakit. Kahit na mag-commercialize tayo, may tama pa rin yan. Tatamaan pa rin Kahit nga noon, muntik na tayo makipag-debatihan doon sa ating isang mentor. Kasi sila nga nagtuturo. Sila turo lang silang turo. Wala naman silang malawak talaga na experience. Kasi nga po, wala naman silang malapad na lakatan area na doon sila talaga nakatutok. Sila sa mga theory at saka sa mga nagiging experience ng ibang naglalakatan na rin yung ginagamit nilang tinuturo sa amin. Kahit nga full tissue culture na nga kasi nga tulad talaga naman pag galing naman po talaga ng laboratory tissue culture, masasabi ka talaga nilang 100% po yun, walang banchitap. Sabi ko parang tama nga naman kasi naka-laboratory yun may mga pathologist na po sila lahat kompleto na, kita na lahat sa microscope Pero sabi ko pwede talagang makontaminate pagdating sa field. Kasi nga na-experience po natin na nabigyan po tayo ng libreng tissue culture na mga lakatan seedlings dati. May tama may tama po pa rin Contaminated po pa rin, hindi namin alam kung saan ang galing yung contamination. Galing ba dun sa kanila o dun na sa field? Kasi sabi nila pag na-transfer mo yan sa field, talagang magbubunga muna yan. Mga ilang years munang magbubunga na yan na walang contamination galing labas.
makontaminate na yan pag mayroon ng talagang katabi na may sakit na may vector pumunta dyan. Pero sabi ko, first time pa lang tinanim eh. Hindi umabot ng 7 months eh. Hindi pa ka nakapagbunga, may tama na. Pero tissue culture po yun. Eh, tawag doon, tinatrabaho naman natin ng mabuti. Hinalaga naman ng maganda, pinapatubigan naman. Eh, talagang may tama. So, yun po yung ating naging experience. So, today, pinapaliwanag natin sa inyo. Hindi po lahat sa nagsasabing ganun sa paglalakatan ay ganun na yun. Kahit nga ako kahit nga ako nag-i-explain sa inyo, hindi po lahat ng sinasabi ko sa inyo masasabi ko sa inyong 100% ganun na po yun. Huwag nyong paniwalaan lahat. Ang pinakamaganda pong gawin ay i-experience nyo po. Magtanim po kayo. Experience nyo po. Try nyong i-submerge yung shop nyo sa paglalakatan nang malaman ninyo yung katotohanan. Lahat ng pwede nating malaman like technology, apply po natin. Lahat ng pwede. I-balance po natin. Anong gusto natin? Heavy chemicals na paglalakatan or non-chemical na paglalakatan? Nasa sa atin na po yun. Ano yung ating goal? Business lang ba talaga? Pera lang ba talaga? O kalusugan at safe foods para sa ating mga kababayan? Sa atin po kasi yun. Kung ano yung ating magiging advocacy na rin dito sa paglalakatan mga ka-agri. So yun po. Hindi po tayo, disclaimer po, hindi po tayo expert na. Ang sa atin ay ini-explain lang natin yung ating nalalaman tungkol po dito sa ating paglalakatan. So maraming salamat. Sana ay nakapagbigay na ulit tayo ng kunting encouragement sa inyo. Nagpapalabas lang po tayo ng ating saloobin para po sa ikagaganda ng ating pag-agrikultura. Hanggang sa muli, Agritechnics TV po. Bye bye na. God bless us all. Keep safe all Pilipinong magsasaka. Mabuhay ka.